Mahal na kapatiran, may tanong ako sa inyo. Ako lang ba o kayo rin ba ay kumakapit sa mga hinintuan na ng Diyos na putulin ang ugnayan? Ilan sa mga Kristiyano ang matigas na kumakapit sa mga bagay na pinalaya na ng Diyos? Alam ko, masakit ito. Pero minsan, ang pinakamagandang regalo mula sa Diyos ay dumadating kasabay ng pamamaalam. Kailan ka huling tumayo sa harap ng pintuan na ayaw bumukas kahit anong pilit mo? Lahat na sinubukan mo nagdasal, naghirap, nagplano. Kahit ibinaba mo na ang mga inaasahan pero walang nangyayari. Kahit anong gawin mo, nananatili ang problema. Habang mas pilit mo itong binubuksan, mas lumalakas ang pagtutol. Parang hindi talaga bubukas ang pintuang ito. Ngayon, may mahalagang mensahe ako para sa inyo. Walang dami ng puwersa ang makakabukas ng pintuang isinara na ng Diyos. Parang may iba sa inyo na pilit inaayos ang mga relasyong hindi na maayos. Paulit-ulit kayong nag-usap, nagsorihan. Pero kahit ilang pagkakataon ang ibigay mo, parang walang nagbabago. Baka hindi dahil kulang ang pagsisikap mo. Kaya hindi ito gumagana. Baka dahil tapos na ang plano ng Diyos para dito. Hindi basta-basta isinasara ng Diyos ang mga pinto. May kakayahan siya na hindi natin taglay nakikita niya ang puso at intensyon ng bawat isa. Naririnig niya ang mga usapang hindi natin alam. At alam niya kung kailan dapat manatili o umalis ang isang tao sa buhay natin. Pero dito na tayo sa mahirap na bahagi. Mahirap bitawan ang mga hinintuan natin. Sinasabi natin sa sarili natin, baka magbago pa kung magdasal pa ako, magpakapasyente, o magbigay ng mas maraming pagkakataon. Kaya sinusubukan nating buksan ang mga pintuang isinara na ng Diyos. Habang ginagawa natin ito, pinapanood tayo ng Diyos. Habang sinusubukan nating kontrolin ang mga hinintuan na niya, minamanipula natin ang sitwasyon. Pinipilit natin ang mga tao na manatili at binibigyang katwiran natin ang mga maling aksyon. Minsan, dahan-dahan mo nang isinasara ng Diyos ang pinto. Bago niya ito tuluyang buksan, mararamdaman mo na iba na ang koneksyon, hindi na ganun kalalim ang usapan, hindi na ganun kalakas ang tiwala. Pero sa halip na bitawan, mas humihigpit pa ang kapit natin. Hinintuan natin ang mga tumatakbo palayo. Sinasayang natin ang oras sa pagkumbinsi sa mga nagdesisyon na laban sa atin at binabaliwala natin ang mga malinaw na babala. Dahil ayaw nating harapin ang katotohanan, isinasara na ng Diyos ang pintuang ito. Alam ko, hindi ito madali. Masakit makita ang isang hinintuan na umalis. Alam ko kung gaano kahirap putulin ang relasyon na pinaglaanan mo ng puso at kaluluwa. Pero pakinggan mo ito. Kapag isinara ng Diyos ang pinto, palagi itong may layunin. Sa Pahayag 3:7, sinabi ni Jesus, walang makakapigil sa kanyang binubuksan at walang makakabukas sa kanyang isinasara. Alam ng Diyos na ang nasa kabilang panig ng pintuang ito ay hindi para sa iyo, kaya niya ito isinara. Baka nakikita niya ang isang pagtataksil na hindi mo pa napapansin. Baka alam niya na may mas malaking halaga ang babayaran mo kung mananatili ka sa relasyong ito. Baka matagal na niyang sinusubukang alisin ang taong ito sa buhay mo, pero ayaw mo lang bumitiw. Kaya naman napapagod ka ng husto. Baka kaya hindi ka nila binabalikan kahit gaano ka magbigay. Baka kaya napakahirap ng mga bagay dahil hindi ka nilalabanan ng kaaway, kundi dahil pinoprotektahan ka ng Diyos mula sa isang bagay na hindi mo nakikita. Madalas tayong nagdarasal para malaman ang kalooban ng Diyos. Pero kapag inaalis niya ang mga bagay sa buhay natin, laban tayo ng laban. Sa halip na makita ang pag-alis ng masasamang impluensya bilang sagot sa panalangin natin, tinuturing natin itong atake sa espiritu. Nagbibigay siya ng mga palatandaan. Pero kunwari hindi natin nakikita. Kapag isinara niya ang maling pinto, nagagalit tayo dahil hinintuan natin na buksan niya ang tamang pinto. Sa tingin ko, nasa ganoong sitwasyon ng ilan sa inyo ngayon. Patuloy kayong kumakatok sa pintuang isinara na ng Diyos. Pero paano kung itigil mo na? Paano kung sa halip na magmakaawa para sa isang bagay na hindi para sa iyo, sasabihin mo na lang, Diyos, nagtitiwala ako sa iyo. Paano kung maniniwala ka na may mas magandang plano ang Diyos
at bitawan mo na ang mga hinintuan na tumatakbo palayo? Paano kung sa halip na ibuhos ang lahat ng lakas mo sa isang relasyon, isusuko mo na lang at sasabihin, Panginoon, kung hindi ito ang kalooban mo, hindi ko ito gusto. Dahil ito ang katotohanan. Walang puwersa ang makakapagbago sa kalooban ng Diyos. Ang mga bagay na galing sa Diyos ay laging may kasamang biyaya. Hindi mo kailangang magmalaki, magmakaawa, o mapagod para mapanatili ang isang relasyong talagang hinintuan ng Diyos. Kung sarado pa rin ang pinto, kung palagi kang nahihirapan, kung patuloy na nasisira ang relasyon, at kung sa tuwing akala mo ay gumaganda na, nasisira ulit oras na para itigil ang pagkatok sa mga bagay na mula sa Diyos. May magkakasamang pagsisikap, pag-unlad at kapayapaan, hindi mula sa Diyos ang kalituhan. Mga paligoy-ligoy na signal o emosyonal na roller coaster. May layunin ang pagsara ng Diyos ng mga pinto. Ngayon, nais kong hamunin kayo. Itigil na ang pagsisikap na buksan ang mga pintuang tuluyang isinara ng Diyos. Tigilan na ang paghabol sa mga hinintuan na tumatakbo palayo. Sumuko na sa pag-aayos ng mga bagay na patuloy na nasisira. Kung mananatili ka sa harap ng saradong pinto, hinintay na buksan ito ng Diyos. Mamimiss mo ang mga pagpapalang naghihintay sa kabilang panig ng pagsunod. Nakaranas ka na ba ng isang taong lubos kang pinapagod? Alam mo yung tipo mas marami silang kinukuha kaysa ibinibigay. Hinintuan ka nila pababa sa halip na itulak pataas. At palagi kang iniiwan na pakiramdam ay walang laman. Baka nagsimula ito ng dahan-dahan maliit na kompromiso dito. Counting pagod doon hanggang sa napansin mo na ang relasyong ito ay hindi nagbibigay sa iyo ng lakas. Hinintuan ka nitong lalo pang maubos. Kung nasa isang relasyon ka, baka ikaw ang palaging gumagawa ng paraan, ang unang humihingi ng tawad, ang nagbibigay ng lahat kahit ang pagdarasal ay naging mabigat na. Kahit dati ay malapit ka sa Diyos, ang dating sigasig mo para sa gawain ng Diyos, ngayon ay nawawala na. Biglang parang ang layo na ng saya at kapayapaan na dating nararamdaman mo at nagtataka ka, bakit ganito ang nararamdaman ko? Baka dahil sa relasyong hinintuan mo, nalalayo ka sa pinagmulan mo. Ang mga relasyon ay hindi dapat ikaw lang ang magdala. Ang pag-ibig ay dapat nagbibigay buhay, hindi nagpapagod. Ang isang mabuting relasyon ay susubukin ka, pero hindi ka nito mauubos. Pero ang iba sa inyo ay masyadong abala sa pagpapanatili ng relasyon na hindi ninyo napansin kung gaano ito nakakasakit sa inyo. Kapag nagdarasal ka, hindi mo na nararamdaman ng Diyos. Gumigising kang pagod at nagpapanggap kang masaya, pero alam mo sa loob mo na may mali. Baka nararamdaman mo ito dahil hindi kailanman plano ng Diyos na ikaw ang magdala ng taong ito sa ganoong paraan. Pakinggan mo. Hindi ka hinirang ng Diyos para iligtas ang mga taong ito. Baka kinuha mo ang isang responsibilidad na hindi naman talaga sa'yo. Baka hindi mo tungkulin na baguhin sila, pero kumbinsido ka na magbabago sila kung sapat ang pag-ibig mo, kung bibigyan mo pa ng oras, kung patuloy kang magbibigay. Pero paano kung sinasabi sa iyo ng Diyos na hindi ikaw ang hinintuan para sa labang ito dahil ito ang katotohanan? Hindi mo maililigtas ang ayaw magpaligtas. Hindi mo mapipilit ang isang tao na lumago. Walang dami ng pagsisikap ang magpapabago sa pag-ibig ng iba kung hindi nila ito kayang ibigay. At aminin natin, hindi lang ito tungkol sa kanila, tungkol din ito sa iyo. At sa kung paano ka naapektuhan ng relasyong ito. Walang dapat magdala ng bigat ng isang relasyon habang ang isa ay patuloy lang na kumukuha. Baka nagsimula ka nang mawala ang sarili mo dahil masyado kang abala sa pagtulong sa kanila. Napabayaan mo ang sarili mong kalusugan. Dati, mas masigla ka, puno ng pag-asa at layunin. Ngayon, sinusubukan mo lang makaraos araw-araw. Hindi ganoon ang plano ng Diyos para sa mga relasyon. Sinabi ni Jesus sa Mateo 10:28, "Halik kayo sa akin, kayong mga pagod at may mabigat na pasanin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Paano ka makakahanap ng kapahingahan kung ang relasyon mo ay laging nagdudulot ng pagkabalisa,
Ang mga hinintuan ng Diyos sa buhay mo ay hindi para ubusin ang lakas mo. Ang mga hinintuan ng kaaway ang magpapabigat sa iyo, magpapaligaw, at magpapadiskaril. Kaya nagtataka ka, sino ba talaga ito? Kapag pagod ka na pagkatapos ng bawat usapan, kapag palagi kang nagdududa sa halaga mo, kapag mas masama ang pakiramdam mo sa bawat pagkikita, hindi iyan pag-ibig. Ang pag-ibig ay matiyaga, mabait, at hindi iniiwan ang tumatanggap nito na walang laman. Para sa ilan sa inyo, ang laban para sa isang relasyon ay parang walang katapusang laban. Naubos na ang iyong espiritual, emosyonal, at pisikal na lakas sa pagkumbinsi sa kanila na magmalasakit, sa pagtayo habang sila'y bumibitiw, sa paghihintay ng pagbabagong hindi dumarating. Hindi mo na makilala ang sarili mo. Pero gusto ng Diyos na ikaw ay muling maging masigasig para sa Kanya, na may malinaw na plano para sa buhay mo at may matibay na pagpapahalaga sa sarili. Masyadong mataas ang presyo ng anumang nagdudulot ng kaguluhan sa iyo. Kung may isang hinintuan kang palaging pinapababa, hindi iyang galing sa Diyos. Kaya bakit ka pa kumakapit? Dahil ba sa tingin mo'y wala nang mas maganda pang darating? Natatakot ka bang mag-isa? Pero kung patuloy kang magbibigay sa isang bagay na umaubos sa iyo, hindi mo matatanggap ang mga hinintuan ng Diyos para sa iyo. Kailangan mong pumili. Kumapit sa kung ano ang sumasakit sa iyo o magtiwala na may mas maganda ang Diyos para sa iyo. May mga pagkakataon na pakiramdam mo may mali. Kahit anong gawin mo, kahit maayos ang lahat sa labas, balisa ka sa loob, palaging may hadlang kapag gusto mong umunlad ang relasyon. Kahit sabihin mo sa sarili mo na magbabago ang lahat, sinasabi ng puso mo na hindi ito ang tamang landas. Ang nararamdaman mo ay hindi pag-aalala o takot, ito ang gabay ng banal na espiritu. Hindi lamang sa mga palatandaan at sitwasyon tayo ginagabayan ng Diyos, kundi sa kapayapaan. Sa Colosas 3:15, sinasabi ng Biblia, hayaang ang kapayapaan ni Kristo ang maghari sa inyong mga puso. Ang kapayapaan ay hindi lamang damdamin, ito ay gabay, pero madalas itinutulak natin ang kaguluhang iyon dahil ayaw nating harapin ang katotohanan. Binabaliwala natin ang maliit na boses na nagsasabing, mali ito, dahil ayaw nating tanggapin na hindi gumagana ang relasyon, na mawawala ang hinintuan natin, o na kailangan nating magsimula muli. Kung palagi kang balisa, nalilito, o nagdududa, hindi yan ang personally galing sa Diyos. Para sa ilan sa inyo, matagal nang wala ang kapayapaan sa inyong mga relasyon. Tanungin mo ang sarili mo, ito ba ang ipinangako ng Diyos sa iyo? Nasanay ka na sa mga hindi pagkakaunawaan, katahimikan, at kawalan ng katiyakan na parang normal na ito. Pero ang mga pagpapala ng Diyos ay laging may kasamang kapayapaan. Hindi ito palaging madali, pero may matibay na pundasyon ng tiwala, kalinawan, at seguridad. Kung hindi ka kailanman mapayapa sa relasyon mo, kung palagi kang nag-aalala kung mahal ka nila, kung natatakot kang magkamali, hindi iyan matibay na pundasyon. Pakinggan mo ito. Hindi mula sa Diyos ang kalituhan, ayon sa Korinto 14:33. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. Kung mula sa Diyos, hindi mo kailangang labanan ang espiritu mo sa lahat ng oras. Totoo, ang mga relasyon ay nangangailangan ng pagsisikap, pero ang pag-aayos ng problema ay iba sa pagkumbinsi sa sarili mong manatili. Ang ilan sa inyo ay humihingi ng kapayapaan sa panalangin, pero ang sagot ay ang mismong kawalan ng kapayapaan. Patuloy kang humihingi ng palatandaan, pero naroon na ang palatandaan, ayaw mo lang itong makita. Mahirap itong tanggapin, pero paano kung pinoprotektahan ka ng Diyos? Paano kung nakikita niya ang isang bagay na hindi mo napapansin? Paano kung ang relasyong ito ang humihintuan sa iyo mula sa mga hinintuan ng Diyos? Ang kapayapaan ay hindi opsyonal, ito ay kailangan. Kapag wala kang kapayapaan, naaapektuhan nito ang iyong emosyonal na kalusugan, espiritual na paglago, at maging ang tulog mo. Dahil sa bigat ng relasyong ito, nahihirapan ka ng magdasal tulad ng dati. Hindi mo na magawang tumutok sa iyong misyon dahil sa kaguluhan at pag-aalinlangan. Napabayaan mo ang tawag ng Diyos sa buhay mo, at ito ang sasabihin ko sa iyo.
Mahal ka ng Diyos, kaya hindi niya hahayaang magtiis ka sa anumang kumukuha ng kapayapaan mo. Kaya hindi gumagana ang relasyon kahit anong pilit mo. Kaya may kulang pa rin kahit sa pinakamasayang sandali, ang boses na yon ay hindi. Pag-aalinlangan ito ang proteksyon ng Diyos. Hindi ka dapat maghirap para sa kapayapaan. Ang anumang mula sa Diyos ay dumarating ng may kaginhawaan kung ang relasyon mo ay laging nagdudulot ng pag-aalala, tension, at panloob na laban. Tanungin mo ang sarili mo, totoo bang ito ay mula sa Diyos? O pinipilit ko ang isang bagay na hindi naman para sa akin? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagdudulot ng sakit at ang tunay na pag-ibig ay hindi laging nagdudulot ng kaguluhan. Baka sinasabi ng Diyos na bitawan mo na. Hindi na labanan pa kung hinintuan mo ng sagot, kalinawan o kapayapaan pero hindi mo ito mahanap. Minsan, mahirap tanggapin na ang mga hinintuan natin ay hindi palaging para sa ating kapakanan. Mataas ang pag-asa mo para sa relasyong ito, pero ngayon, nagkakawatak-watak na ang lahat. Baka ang Diyos ang gumagawa nito para gabayan ka tungo sa layunin mo. Palagi, may dahilan ang pag-alis ng Diyos ng anumang bagay sa buhay mo, pero madalas, tinututulan natin ang muling pagdidirekta ng Diyos. Dahil masyado tayong nakakapit sa sarili nating plano, hindi kailanman isinasara ng Diyos ang pinto nang walang mas magandang bubuksan. Kumakapit tayo sa mga relasyong lumampas na sa panahon, sa mga taong pansamantala lang dapat, sa mga bagay na hinintuan ng Diyos na alisin. Pamilyar ba ito sa iyo? Naranasan mo na bang labanan ang isang relasyon na parang walang katapusang sakripisyo? Paano kung ang laban na ito ay hindi parusa, kundi proteksyon? Paano kung hinintuan ng Diyos na magkawatak-watak ang mga bagay dahil alam niya ang isang bagay na hindi mo alam? Paano kung hinintuan niya itong putulin dahil hindi ito tumutulong sa layunin mo? Kailangan nating maunawaan ito. Hindi lahat ng hinintuan mo ay makakasama sa hinintuan ng Diyos para sa iyo. May mga tao sa paligid mo na nakatulong noon pero ngayon ay hadlang na. Ang ilang relasyon ay perpekto sa isang panahon, pero ngayon, hinintuan ka nila sa paglago. Hindi lang sa relasyon tayo tinatawag ng Diyos. Tinatawag niya tayo sa layunin. At may mga hinintuan na hindi makakasama sa hinintuan na hinanda niya para sa iyo. Ang hinintuan mong makakasama sa buhay ay dapat tumutugma sa misyon na ibinigay ng Diyos sa iyo. Dapat nila kang itulak patungo sa tunay mong layunin. Hindi hadlangan. Pero ang ilan sa inyo ay nasa relasyong humihintuan sa inyo mula sa inyong tadhana. Dati, puno ka ng pangarap, pag-ibig sa mga bagay ng Diyos at pag-asa para sa plano niya sa buhay mo. Pero ngayon, ang tanging hinintuan mo ay ang pagpapanatili ng relasyong ito kahit na mas mahalaga na ito kaysa sa iyong espiritual na kalusugan at layunin. Ito ang kailangan mong maunawaan. Walang relasyon ang dapat isakripisyo para sa iyong layunin. Hindi kailanman hihingin ng Diyos na gawin mo yan. Ang relasyong humihintuan sa iyo na isuko ang iyong paniniwala, prinsipyo o layunin ay hindi mula sa Diyos. Ang mga relasyong humihintuan sa iyo palayo sa Diyos ay hindi para sa pagpapala at ang Diyos ay hindi tumatawag sa iyo para magtiis sa hindi nararapat. Kaya naman, kailangan mong magtiwala na mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa iyo. Kapag tinawag ka ng Diyos sa mas mataas na layunin, hindi lahat makakasama sa iyo. Hindi dahil masama sila o hindi ka mahal, hindi lang sila bahagi ng plano ng Diyos. Sa Jeremias 20, sinabi ng Diyos, "Alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong magdadala ng kasaganaan, hindi kapahamakan, at magbibigay ng pag-asa at hinintuan." Nangangahulugan ito na may layunin at gantimpala ang Diyos para sa iyo, pero hindi mo ito makakamit kung kumakapit ka sa mga bagay na hindi para sa iyo. Hindi madali ang pagbitaw. Alam ko, nakakatakot ang pagbabago, pero tanungin mo ang sarili mo. Mas mahalaga ba ang pagsunod sa kalooban ng Diyos kaysa sa pananatili sa relasyong hinintuan mo? Kung binabago ng Diyos ang direksyon mo,
May layunin yon kung proteksyon man, paghahanda sa mas maganda, o panawagan sa paglago. Magtiwala ka na ang hinintuan ng Diyos para sa iyo ay mas maganda kaysa sa hinintuan mong iwan. Kahit mahirap, magtiwala ka na ang pagbabago ng Diyos sa landas mo ay para sa iyong kapakanan. Kapag inalis niya ang isang bagay, pinalitan niya ito ng mas maganda. Ang maling relasyon ay maaaring makahintuan sa iyong misyon. May hinintuan na hinanda ang Diyos para sa iyo. Kaya sumuko ka, magtiwala sa plano niya at tahakin mo ito.